Sa lahat ng ating mga listeners, mga nagla-lunch, mga nasa biyahe, nasa opisina, nasa tahanan, makinig lang po kayo dyan. Magiging objective po tayo sa ating assessment or evaluation po sa pahayag po ni President BBM sa kanyang SONA kahapon lamang. Yes po. Attorney Francis, kung ikukumpara sa mga nakalipas po na State of the Nation address po, this year, ikalimang SONA po ng ating Pangulo, no? Kung ikaw po ang tatanungin, attorney, bilang isang political analyst, bilang isang tumututok din no, dito po sa mga nagawa at yung mga napakinggan po natin kapon sa SONA po ng ating Pangulong Marcos. Siyempre, 10 is the highest, 1 is the lowest. Ilan po yung grado po ng ating Pangulong Marcos para po sa inyo? Fair naman ang ibibigay natin rate kay President BBM, bandang 7.5 to 8.5 dahil suportado ng datos at saka ng information yung kanyang statements. Although hindi perfect ang score natin ibibigay kasi meron siyang mga missing na tawag dito, mga linya at may mga hindi siya na-address na kailangan sana mapagtuunan. At hindi rin natin may tatanggi na yung mga na name drop na pangalan or kanyang relative ay talagang ito ay malaking pasabog sa SONA kahapon, but at the same time hindi rin natin maipagkakaila na malaking responsibilidad yung binitawan na pangalan dahil na-link si former speaker dun Ayan nga. Sir Attorney Francis, ano yung implication po nito? No, doon po sa kanyang nabanggit na walang siya po ay pangulo, hindi daw po ng kanyang pamilya, hindi pangulo ng kanyang mga kaibigan o kalyado sa politika, kundi pangulo po siya ng mga Pilipino. Kapag ang pag-uusapan po no sa usaping politikal, gaano po ito nakatulong or ano yung magiging bentahe po nito para po sa side po ng ating Pangulong Marcos? Maganda yung retorika, maganda yung public messaging na wala siyang kinikilingan at hindi nagmamatter sa kanya ang dugo sa pagpapatupad or pag-ensure na na-execute ang ating batas. Kaya lang, ako nasasaktan ako para kay Speaker Romualdez dahil pinalakpakan yung pahayag na yun at parang ang dating kasi ay convicted na or guilty na. Pero kasi wag nating i-disregard na nag-enjoy pa rin ng presumption of innocence yung kakasuhan pa lang. And the point is, kakasuhan pa lang si Speaker Romualdez. At ang nakakatakot dyan, baka makuryente tayo di ba? Yung bang nag-release tayo ng ganong kabibigat na pahayag only to end up na wala naman palang matibay na basehan kung ito ay isinampa na later. Pero again, hindi naman nila yan iaakyat or hindi naman isasampa ito ng Office of the Ombudsman kung wala silang at least reasonable basis na ito ay isampa sa Sandigan Bayan. Attorney Francis, ilan po yung nagbigay ng komento, no? Katulad na lamang po ng Akbayan Party List saying na tila naghabol lang sa SONA ang ating Pangulo kasi kung kailan malapit na yung SONA, saka final yung mga kaso na nabanggit pertaining doon po sa kaso po na kinakaharap po ngayon nitong si former House Speaker Martin Romualdez sa Ombudsman, attorney. Kasama po yan sa messaging, kasama din po yan sa PR ng Pangulo. But at the same time, mahirap din po kasing madaliin, di ba? Kaya parang lumalabas kung yung SONA niya last year, meron siyang mga pasabog about flood control scandal. Inabot ng 1 year bago opisyal na may naisampa. Mukhang maganda yung timing, maganda na ilagay pa ito sa mensahe ng SONA. But at the same time, kung sincerity ang pag-uusapan natin, bakit hindi niya tinupad yung promise niya nung, I think meron siyang promise na bago magpasko or nung mid-December, meron siyang nabitawang press release din na talagang bago matapos ang taon, something to that effect, ay makakapag-file na sila ng complaint. Pero siguro nung time na yon ay wala pa talagang solid na compilation ng ebidensya. But at the same time, nalulungkot din tayo na kulang siguro sa pagiging assertive. Dapat talagang pinagdiinan niya na handa ang buong executive department at ang Office of the Ombudsman. Dapat lumapit pa. Sana nagbigay siya ng ganong
statement. No? Lumapit ang lahat ng may impormasyon at poprotektahan kayo ng gobyerno, ilabas nyo lang yung ebidensya para sa ganun, ma-encourage yung mga kontratista, ma-encourage yung mga may nalalaman, may personal knowledge at kumanta na sila at ilaglag itong mga kasabwat dito sa flood control scandal na to. Attorney Francis, naging kapansin-pansin din, though siguro kasi hindi naman kasama sa mga actually may tuturing na accomplishment ng kasalukuyang administrasyon na wala tayong narinig doon po sa anuman pong side ng ating Pangulo sa nagpapatuloy na isinasagawang impeachment trial ng VP Sara Duterte. Ito ba yung nagpapatunay na nais po niyang panindigan na wala sa kamay ng Malacanang or ipinapasa kamay po niya sa Kongreso, sa Senado, particular sa impeachment court, yung pagtalakay po ng impeachment trial po ni VP Sara Duterte at maaring ayaw na po niyang magbigay po ng komento para hindi na po mahaluan ng anuman pong bagay ito pong pagdinig sa impeachment case ni VP Sara? Tama lang na hindi siya nagbitaw ng kahit anong directive or wala siyang pasaring na magpapatungkol sa impeachment proceedings dahil sa bukod ito sa pending na rin, hindi niya posisyon na magbigay ng mga ganong sentimiento, lalo na at tayo ay nasa tripartite system of governance kung saan iba yung departamento na pinangangalagaan at pinangungunahan niya at ang departamento or ang impeachment court na belonging sa Senate acting as an impeachment court. Hindi maganda na magpapasarin siya o magpaparinig siya. At that just goes to show na wala siyang kinalaman dito sa na-initiate at naisampa na impeachment complaint. Yun ang malinaw na lumilitaw kasi wala nga namang makaka-implicate na may basbas niya dito sa isinampa ng House of Representatives. Yes po. Attorney Francis, kahapon akala natin ang panig po ng minority lamang yung hindi po dadalo dito po sa SONA po ni Pangulong Marcos given ito pong si Vice President Sara Duterte kasi kahit nasa mga nakalipas po na SONA lalong-lalo na nung lumabas na po yung mga issue po between her and PBBM, hindi na po dumalo ng SONA. Pero bukod po sa minority, ayan sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Loren Legarda, Senator Mark Villar, Senator Bongo, at syempre yung mga nakakulong po na mga senador, sina Senator Estrada, Marcoleta at Bato de la Rosa, may hindi rin po nakitang mga miyembro po ng majority katulad po ni Senator Panfilo Lacson, Senator Tito Soto, Senator Bam Aquino. Meron bang implication po ito yung hindi po nila pagdalo attorney? Kasi syempre kapag ikaw ay isang opisyal, hanap ka ng paraan para makadalo sa SONA na alam naman natin nakatakda na po yung date and time po niyan na maaari po sanang mailipat yung iba pa pong mga lakad or mga bagay na gusto po nilang matutukan, attorney. Si Tito Sen yata, si Senator Soto ay may colds, may nakakahawang sakit daw, kaya yung nabasa ko na kanyang post ay valid naman yung kanyang justification at saka hindi nga naman maganda na ikaw ay naglalakad doon na ikaw ay nakakahawa or carrier. Si Sen Lacson or si Sen Aquino ba, Makino, hindi ko pa nabasa yung kanilang reasoning, pero siguro it sends a signal din na hindi naman talaga rin lahat din na ibig sabihin na majority ay super faithful na talagang attend. Doon natin makikita yung independence din ng mga senadores na ito na indeed hindi sila sunod-sunuran na dahil SONA ito at belonging sila sa majority ay wala na silang ibang gagawin kundi attend lang ng attend and all. So maybe they have some other reasons. And at the same time, yung klaro sa atin doon, yung mga hindi umattend na taga-minority ng Senado, ay yun ay intentional. Yung sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano na mahilig mag-preach, ay manunod na lamang daw siya online or sa TV at ito din ay kanyang form of protest. So hindi talaga natin maaalis na yung absence nila na intentional, gaya ng kapatid si Senator Amy Marcos, ay it sends signal na mag-a-absent sila dahil hindi nila nais marinig itong mga whatever na ire-report ng ating Pangulo.
At even si VP Sara Duterte, sabi nga niya, wala daw siyang balak manood ng SONA at ni planong basahin daw yung nilalaman ng SONA o kahit yung summary daw po nito ay hindi niya pagkakabalahan dahil naniniwala daw siya na it's just a waste of time ng mga Pilipino. Attorney? Merong video clip na nagsasabi, I think nasa abroad ngayon, nasa The Hague yata. Netherlands yata ang ating pangalawang Pangulo, approved ang kanyang travel authority, na kung yung mga pangako daw niya nung eleksyon ni President BBM ay hindi niya tinupad, bakit pa daw siya makikinig? So yun naman ang patutsada ng ating pangalawang Pangulo. And at the same time, nandun din syempre yung discomfort dahil siya ngayon yung respondent doon sa impeachment trial. Napaka-weird naman, di ba? At ano na lang kaya, napaka-awkward kung paano siya i-address or i-greet ng president at the time. Ako nga, mismo, na-weirduhan ako na nag-greet pa specifically si former President Arroyo na kilalang close ally din ni VP Sara. Yes po. Attorney, kung kayo yung tatanungin, ano ba yung remarkable na napakinggan po ninyo dito po sa SONA po ni PBBM? And kasi napansin natin, ilang beses na nag-standing ovation ito pong mga kongresista, mga congressman, especially na dumalo dito po sa SONA, Attorney. Tatlong bagay ang nagpahanga sa akin dun sa mga express na pahayag ni President BBM. Hindi ko siya binoto pero pinalakpakan ko siya nung narinig ko na nais niyang ipa-review ang EPIRA para sa mga electric consumers na kagaya natin na sumasalo nitong system loss na to na talagang pabigat pa sa atin na mga ordinaryong citizens lamang, hindi naman tayo mayayaman dito sa Philippines. Alisin na talaga yan kasi hindi naman natin fault. Okay? Yeah. And another thing, pinalakpakan ko siya kasi talagang inassert niya yung pagkapanalo natin sa West Philippine Sea at meron siyang mga parinig sa China na hindi naman talaga tayo racist, hindi tayo unggoy at talagang ipaglalaban din naman natin what is rightfully ours. Yeah. Yun lang, mapapansin niyo hindi siya nag-thank you or hindi niya give yung credit kay former President Aquino na talagang nagtaguyod kasi administration ni Pinoy yun nung around 2015 to 2016 eh. Yeah. And another thing, lastly, na pinalakpakan ko siya with all my might, talagang pumalakpak ako kasi itataas po yung ceiling ng tax exemption from 250,000 to 350,000. Napakalaking tulong po nun. Nasa halip sana na mapunta yung taxable items na yun, di ba? Ipang everyday sustain na lang po ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga nasa middle class, working hard sila. Pero nandun yung challenge na ang laki din nung inaawas sa kanila ng tax code natin. Oo, tama nga, Attorney, kasi kapag nakikita rin natin yung mga payslip natin, napapakamot tayo ng ulo, no? Kapag may mga binabawas pa pong mga tax na yan, lalong-lalo na yung mga binibili po nating mga produkto, mga serbisyo naman po na ating natatanggap, taxable na o nagbabayad na po tayo ng tax sa mga bagay po na yun, Attorney. Tamang-tama na tumataas ang mga bilihin. Ito na rin ay pang-kontra sa inflation at pang-address na hindi naman tumaas kasi yung sahod, tumaas man ang presyo ng bilihin, mataas ang inflation rate, pero hindi naman in-adjust ng mga employers. Kaya definitely tama na nagtumuon ang attention or directives ng Pangulo ngayon, hindi sa macroeconomics, yung pang-ekonomiyang kalagayan ng ating bansa, kundi sa pang-araw-araw na microeconomics na talagang mararamdaman ng bawat pamilya at bawat consumer na Pilipino. Yes po. Attorney Francis, muli maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. And sana sa araw po ng Huwebes, muli tayo usap sa lalamanin po ng impeachment case ni VP Sara bukas kung sakali po ay tayo po ay available, Attorney. Kukomit natin yan hanggat sa kaya natin para maintindihan ng ating mga listeners sa Bombo Radio. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Oras po natin.